Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadidinig niyo na po ako. Pasensya na at kailangan kong i-open yung aking cam dahil hindi gumagana ang ating sharing kapag hindi naka-open yung aking camera. Sandali lang po. Okay. So okay na nakikita niyo po yung ating nasa screen, Shala? Yes po. Yes po. Okay. Ustadz Ismail, okay na po kayo? Ustad Adnan, can you give yung anong Opo. mga in-expect Okay po. nilang Noted. mga ano? Okay. O ikaw na, sige. Ustad? Tapos na kayo sis sa inyong mga intro? Yes. Nagbigay lang ako ng konting reminders sa mga students namin. Opo, okay? Yung pong recording po, si sister na ang bahala sa recording. Naka-on na ang recording kasi dito sa MS Teams yung once na automatic yatang nag-on yung recording, okay? Tapos i-aano na lang yan sa upload, okay? Inshallah. Then isi-send na lang sa iyo ni Yahya yung I don't know how it will be sent to you. Mamaya na kami mag-uusap, okay? Okay po, inshallah po. Sakalak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat tayo magsimula sa papuri, pagpasalamat, pagdakila, pagwalhati sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ang awa at biyaya ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng kanyang mga kasamaan, sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So alhamdulillah at binilang muli tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na nagsasaliksik ng kaalaman. At mga kapatid, hindi po ako ang magli-lecture ngayon. Ako lamang po ay magpapakilala sa ating butihing guro na si Ustad Ismail. So babanggitin ko lang po, siguro nabanggit na rin ni sister kung ano yung mga rules. Kung mayroon pa pong kakulangan ay i-remind ko na lang po. Unang-una po sa lahat ay nakikita natin lahat naman ng video at audio ay kailangan po nating isara. Maliban po siguro sa akin kasi hindi po gumagana yung sharing natin kapag nakapatay yung aking video sharing. So ganun din po yung aking mic, i-mute ko na siguro mamaya inshallah. At kinakailangan lang po na kapag nagsimula na ang ating lecturer, ating guro ay wala na pong makakadistract sa kanya. Yung pong mga mahuling pumasok ay wag na pong bumati ng salam. At understood na po yun. Then kung meron pong agam-agam o sa mga nadidinig ninyo ay may katanungan, pwede nyo pong isulat at sa bandang huli, inshallah, kung bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon at oras pa na iparating yung inyong mga katanungan, ay ipararating natin sa ating butihing guro. At kung ito ay paintulutan din ng Allah na masagot, ay inshallah ay doon po sa bandang huli na lamang. So muli po ay nabanggit naman na ni sister yung topic ng ating pag-aaralan at ito po ay papaliwanag ng mas malawak ni Ustad Ismail Aicardo, ang ating butihing guro. Hanggang doon lamang po siguro ang aking part at Ustad tafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran, at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo ay magpakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala na makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah na walang kaparis, at tayo din ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo.
Nawa ang pagpapala at bayaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya, ganun din sa kanyang pamilya, sa kanyang mga panalig ng sama-sama at pagkatapos. Tunay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamuntunna illa wa antum muslimun. Sinabi niya lang katastasan o kayong mga naniniwala, katakutan anya ninyo si Allah ng tamang pagkatakot at huwag kayong pumayag na kayo'y abutan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay Muslim na o nananatiling Muslim. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, attaqu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katira wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum rakiba. Sinabi niya lang katastasan o kayong mga tao, tinatawag ni Allah ang tao, babae o lalaki, Muslim o di Muslim. Anya, katakutan natin ang ating Panginoon na siyang lumalang sa atin mula sa isang tao na si Adan, at mula sa kanya ay nilalang niya ang asawa nito na si Eva o si Hawa, at pagkatapos ay lumabas sa kanila ang maraming lipon, maraming grupo ng kalalakihan at kababaihan na siya naman naging bahagi ng populasyong ito na lumalakad-lakad sa ibabaw ng mundo. At paalala sa atin ni Allah, katakutan natin si Allah ang magtatanong sa atin at huwag tayong magputol ng ugnayan sa sinapupunan. Dito ay tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mabuting koneksyon una sa ating mga magulang at ganun din sa ating mga kamag-anak. Dahil tunay na tayo ay tatanungin at pananagutin ni Allah sa araw ng paghuhukom patungkol dito. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Muli sinabi ni Allah, o kayong mga Muslim, o kayong mga nag-aangking Muslim, katakutan nyo si Allah at magsabi kayo ng pawang katotohanan. Ayon sa mupassirun na nagpapaliwanag sa baksayang ito, ang bersikulong ito ay nagbababala, nagbibigay ng warning sa atin na tayo umiwas sa kasinungalingan. Dahil sino man sa atin na magiging makatotohanan kay Allah sa kanyang sugo at sarilong ito ay makakamta ng gantimpalang dakila at pagkatapos. Amma ba'd, fa innal ahsanal hadithu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pagkatapos, tunay na ang mainam na salaysay ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay na dapat sundan ng isang Muslim, wala nang hihigit pa kundi sa gabay ni Propeta Muhammad SAW o ang kanyang iniwang bahagdan ng sunnah. Kaya kung tayo Muslim, dapat ang ating sinusundan na gabay o kaya bahagdan ay ang Propeta Muhammad SAW. Dahil maraming mga Muslim sa ating kapanahon na nag-aangking Muslim pero mas ninanais na sumunod sa bahagdan ng mga hindi Muslim o ng mga musyrikon. Wayad billah. Tunay po na ang mga sabi-sabi ay imbento at lahat ng imbento ay kaligawan at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ng impyerno, nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, Ustad. Next slide. Zaklakir. Apo. Bilang panimula, sabi natin na sa tanghaling ito o kaya sa hapong ito sa Pilipinas o sa umaga sa inyo ay ating inshallah maririnig ang patungkol sa aqidatul sahiha na tinawag to ng mga fuqaha ang maaalam sa Islam bilang yung tamang paniniwala na may kinalaman sa tauhid o yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang walang kapintasan ng katastasan. Sinabi natin na marami pong mga nag-aangking mga tao o grupo ng mga tao sa paligid, mga mangangaral ng bagong relihiyon o bagong tayong simbahan o kapilya na umano ang kanilang paniniwala at mga dalang katuruan ang siyang totoo at tangi lang daw makapagliligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom. Maliban lamang daw na tayo sumali, makitipon, maging miyembro ng kanilang samahan, ay doon pa lamang tayo magkakaroon ng susi ng kaligtasan. Subhanallah. Ngunit alam natin sa katuruan ng Islam, ayon nga, next slide po, Ustad. Okay? Na ayon nga kay Sheikh Islam bin Taymiyyah, rahimahullah, no? Kahabagan naman siya ni Allah, fahada i'tiqad al-firqatun najiyah al-mansura ila qiyamus sa'a al-ahal sunnah wal jamaah. Sabi po ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, para sa mga bago, siya ay isa sa mga
kilalang dakilang guro na Yumao noong unang panahon. Sabi niya, ayon sa kanya, siya nagwika, ito anya ang pinaniniwalaan ng samahang matagumpay, ang Ahl Sunnah wal Jamaa o yung grupo ng mga taong tumatalima sa bahagdan sa Quran at Sunnah. At ito ang ating paniniwalaan hanggang dumating man, magunaw man, mawasak man ang mundo, hanggang sa araw ng paghuhukom. At sinabi niya, pahuwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa ba'da al-maut wal imanu bil qadar khairi wa syarrih min al-kitab wal aqidatu wasatiyah. At sinabi niya na ang ating tiyak na pinaniniwalaan, no, hindi ito yung tanggapin ang banal na dugo, ang pagkakapako sa krus, ang tiyak nating pinapaniwalaan sa Islam ay ang paniniwala kay Allah, ang paniniwala sa mga anghel, ang paniniwala sa mga banal na aklat, ang paniniwala sa mga propeta at sugo, at ang pagbangon na mag-uli o yung tinatawag natin na pagkagunaw ng mundo pagkatapos ng kamatayan, at ang paniniwala sa qadar, mga bagay na tinakda, mabuti man ito o masama. Sinabi po ng mga scholars ng Islam na ang mga ito ay nakabatay sa sinabi ni Allah sa Quran at winika ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Sa aya binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan na ito nga ang ating pananampalataya, ito nga ang ating akida, ito nga ang ating tiyak na pinaniniwalaan. Biqaulillahi ta'ala, ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Wala sinabi ni Allah ang katasasan bilang katibayan na ito nga yung anim. Sinabi ni Allah sa bersikulo, naniniwala ang sugo at anumang pinababa sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Ganon din ang mga Muslim. Lahat tayo naniniwala kay Allah. Naniniwala tayo sa mga anghel, sa mga aklat, sa kanyang mga sugo at di tayo nagtatangi sa pagitan nila. At sinasabi namin, narinig namin at aming susundin, patawarin mo kami aming Panginoon at sa iyo kami magbabalik. Batay naman sa isang salaysay hadith bilang pinagkunan ng katibayan patungkol dito, sabi natin bilang Muslim, bago man o luma, tinanong ang mga scholar natin, mahuwad din, ano daw ang din ng relihiyon? Qala Allah wa qala Rasul. Ang ating daw relihiyon, kung ano yung sinabi ni Allah at sinabi ng propeta. Tinanong din ng mga scholar, mahuwa adillah. Ano daw ang katibayan? Ano daw ang batayan? Sinabi nila, qala Allah wa qala Rasul. Kung ano daw ang sinabi ni Allah at sinabi ng propeta. Kaya sa madaling salita, bilang Muslim, bilang Muslima o babaeng anyo na mananampalataya, sinasabi natin ang pakialam natin sa reliyong ito ay kung ano lamang ang sinabi ni Allah at ano ang sinabi ng kanyang propeta. Kaya sa hadith, batay sa isang salaysay hadith, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith al-Jibril, mashhur biqawlihi, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'minu bil qadar khairi wa syarrih. Sinabi ng sugo ni Allah, nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanyang kapayapaan. Ito ay hadith na tinawag natin bilang hadithul Jibril. Ito yung pangyayari na kung saan si Jibril ay nagkatawang tao, tumungo sa Madina at naupo sa harapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi sa ulat, dinikit niya yung tuhod niya sa tuhod ng Rasul at tinanong niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya Muhammad, ma huwal iman? Tinanong niya ang propeta Muhammad, ano ang iman? At sumagot ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang iman ay ang maniwala ka kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, at huling araw, at ang maniwala sa qadar, mabuti man o masama. Kaya sa mga ebidensyang nabanggit po, walang pagdududa, at wala ding pagtanggi, na ito po ang akida, at ito ang doktrina, at ito ang pinaniniwalaan ng tiyak ng isang Muslim. Baka akida tayo ng akida para sa mga bago. Ang akida po, ang kahulugan nito, sa wikang Tagalog, binigay siyang pakahulugan bilang tiyak na pinapaniwalaan ng tao sa kanyang puso at ito ay malinaw sa kanyang isip na wala siyang pagtanggi dito. No? Kaya sinabi natin sa mga unang pagtuturo, kung ang paniniwala mo na ang Diyos ay may anak at si Jesus ay Diyos o bugtong na anak ng Diyos, yan ang akida mo.
no? Pero sa atin sa Islam, ang akida natin ay 6. Paniniwala kay Allah, yung binanggit na natin, paniniwala sa anghel, paniniwala sa mga banal na aklat, paniniwala sa propeta at sugo, paniniwala sa huling araw, at paniniwala sa qadar, mabuti man o masama. Next slide po, Ustad. Na. Kaya sabi natin sa umagang ito sa Middle East, no? At sa hapong ito naman sa Far East sa Pilipinas, ay ating pagsasaluhan biidnillahi ta'ala o sa pahintulutan ni Allah ang paksain patungkol sa unang haligi ng paniniwala sa Islam. Ito yung paniniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. At ang pagkilala sa kanyang mga magagandang pangalan at katangian. At ganun din kung ano-ano ang kahalagahan na matutunan ito. Muli, batay sa isang salaysay o hadith, ay ulat, wa an Abi Hurairah, qawluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni a'udhu bika minal arba'a, minal ilmi la yanfa' wa minal ghalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yasma'. Hadith sahih. Na si Abi Hurairah ay nagsabi na noon ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na siya ay nanalangin kay Allah, narinig ni Abi Hurairah. At ang kanyang dalangin ay sabi, O Allah, ako'y nagpapakupkop sa iyo mula sa 4. Mula sa kaalamang walang pakinabang, no? Kasi ang mga tao pilit na maraming inaalam, no? Lalo ngayon nagkalat ang Reels, ang TikTok, etc., Instagram na puro kaalamang layan pa. Ang Propeta Muhammad SAW ay nagpapakupkop sa kaalamang walang pakinabang at mula sa pusong walang takot. Dahil mga tao ngayon, no, wala nang hiya, wala nang takot sa paggawa ng kalaswaan at kasalanan kahit lantaran sa publiko. Ang Propeta Muhammad SAW ay nagpakupkop sa pusong walang takot at mula sa sariling walang kabusugan. No? Nakakita kayo ng ganun tao? No? Lahat gusto. Pero pangbago, gumagana pa man, kahit cellphone, pilit na nagpapalit. Kasi gusto laging sunod sa uso, laging sunod sa trending, at iba pa. At ganoon din, Rasulullah SAW ay nagdua, nanalangin siya, sabi niya, at siya'y nagpapakupkop kay Allah mula sa dua o panalangin na hindi dinidinig ni Allah. Billah. At sabi nga natin na hindi basta-basta darating sa atin ang kaalamang tulad ng tinatalakay natin, no? Kasi akala ng iba, inaakala ng iba, no, na madali daw makuha ang kaalaman lalo ngayon on our fingertips, no? Pero sasabihin natin, tulad ng sinabi ng mga pukaha, ng mga scholars ng Islam, na hindi basta-basta darating sa atin ang kaalaman, tulad ng inaakala ng marami, maliban na ito ay pagsikapan at ating pag-aralan. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qal, innal ilmu bitta'allum. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katunayan na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. Kaya nawa ay idalangin natin kay Allah na ibilang ang pagtitipon na ito mula sa uri ng pag-aaral at ipagkaloob niya sa atin ang kaalaman na nais nating makamtan. Naiulat, wa fi rawaha Ibn Majah min hadithu Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Inuulat ni Ibn Majah mula sa hadith ni Anas bin Malik na nagsabi na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ang pagpapala ni alayhi sa kanyang kapayapaan, anya ang pagkuha daw ng kaalaman ay obligado sa lahat ng Muslim. No? Kasi yun ang inaakala ng iba. Kamot ang tatay nila ay imam, pinanganak sila sa pamilyang Muslim, matagal na silang Muslim, no? Kaya okay na rin, no? Kumbaga, mala-imam na rin sila dahil yung kapatid nila, scholar, nag-aral sa Madina at Makkah, mala-scholar na rin sila. Ngunit nakalimutan nila na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Ang pagkuha ng kaalaman ay obligado sa bawat isa. Hindi ito namamana, hindi ito tulad ng load na pasa load. No? May alam siya, may alam ka na rin. Kailangan mo siyang pagsikapan. At sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilm bita'allum, no? Ang kaalaman ay sa pag-aaral. Kaya nawa ibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ito na kanyang kalulugdan at itatala sa ating mabuting gawa. Waqala at-Tawri, wa huwa al-ilmu alladhi
la yu'dir al-'abd fil juhala bih. Sabi nga ni Imam at-Tawri, kahabagan nawa siya ni Allah, isa sa mga batikang guro na nabuhay noong unang panahon, ayon sa kanya na ito daw ang kaalaman na siyang walang lusot, walang katwiran, no? Ang isang Muslim na siya ay maging mangmang dito, no? Lahat tayo, babae, lalaki, matanda, bata, no? Luma man o bago, balik man o born man, wala tayong ligtas, wala tayong lusot sa Yawmul Qiyamah, no? Pag tayo ay binuhay na mag-uli ni Allah, nasasabihin mo na wala akong alam, di ko alam, hindi ko pinag-aralan. At ayon kay Imam at-Tawri, ano ang kaalamang ito? Ang kaalaman na pagkakatuto sa kanyang relihiyon, lalo na patungkol sa kanyang Panginoon. Dahil ito ang isa sa mga unang tatanungin sa atin sa libingan, pagkatapos nating mamatay, pagkatapos umalis, no? Ang mga naglibing sa atin, pauupuin tayo, no? Ni Munkar and Nakir, dalawang anghel sa libingan, ang kulay ay asul at itim, no? Wag na natin alamin kung sino ang asul at itim sa kanila. Tatanungin tayo, unang tanong, man rabbuka, sino ang iyong Panginoon? Para sa mga musyrikon, sa mga nagtambal sa pagsamba, maaring sabihin nila si Buddha, si Krishna, si Jesus, bato, kahoy, no? Kung mali ang ating sagot, ay lagot tayo. No? Ito ang bagay na hindi tayo ligtas. Wala tayong katwiran dito. Ito ay obligadong kaalaman. Ayon kay Imam at-Tawri, rahimahullah. Next slide po, Ustad. Nah, sabi pa ni Imam Mujaddid min Abdul Wahhab rahimahullah, kakahabagan naman siya ni Allah, sabi niya, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu din al-Islam bil adillah. Sabi nga ni Imam al-Mujaddid, kakahabagan naman siya ni Allah, no? Ang una na dapat na matutunan nating kaalaman, inobliga sa atin, no? Ano daw to? Ang kaalaman, una ang pagkilala kay Allah, ang pagkilala sa inyong Panginoon. No, tayo lumalakad-lakad sa ibabaw ng mundo bago pa man tayo mabaon sa hukay. Nakilala mo ba kung sino ang iyong Panginoon? Pangalawa, ang pagkilala sa kanyang propeta. Pangatlo, ang pagkilala sa iyong relihiyon, ang relihiyong Islam na naaayon sa batayan. No? Pwede ba nating sabihin kapag tayo nalubong na, nailibing na, naihulog na sa hukay, tatanungin ka sinong yung Panginoon, pero man sabihin si Jesus, sinong propeta mo? Si Jesus pa rin. At anong reliyon? Kristyanismo? Patay kang lalo. No? Dahil hindi ito ang relihiyon na kinumpleto ni Allah, kinalugdan ni Allah, at pinagkaloob ni Allah sa sangkatauhan. Ito ang bagay na nais nating matutunan una sa lahat sa pag-aaral na ito. Kaya iduan natin kay Allah na nawa ay gawin niyang madali para sa atin ang pagkuha ng kaalamang ito at ipagkaloob sa atin ang sabar, no, ang pagtsatsaga. Dahil ganun talaga ang tinatawag natin na race, no, o kaya yung paligsahan. Sa una marami kumukonte, no, naway ipagkaloob sa atin ni Allah ang tiyaga, no, ang pusong umuunawa, at ganun din ipagkaloob sa atin ang tagumpay at gantimpala sa pagsasaliksik ng kaalamang ito. No, next slide po, Ustad. Yan. So bago pa yan, sabi natin ang kaalamang tiyak, no, yung tinatawag natin na akida na binanggit natin, no. Sabi natin mga haligi ng kaisahan ni Allah. No? Sabi natin bakit ba natin pag-aralan ito, no? O bakit natin kailangan pag-aralan? Ito yung isa sa narinig natin sa isa sa mga ating butihing guro, no? Ang biyuda, no, ni Sheikh Yusuf, no? Reyes rahimahullah, isa sa mga malapit nating kasamahan at tagapagturo, tagapaglaganap ng Islam, no, ay kahabagan siya ni Allah at tanggapin sa kalangitan. Sabi ng ating guro kanina, no, na inshallah ay matututunan natin ang kahalagahan ng pag-aaral na ito dahil ito'y mahalaga. Kaya sabi natin, ano bang kahalagahan na pag-aralan at matutunan natin ang kaalamang ito sa pag-upo at pag-aaral natin ito? Sabi nga ng mga ulama, hada huwal al-ashraf al-ulum ala itlaq wa fadaliha wa akmaliha o kamakal, no? Sabi ng mga eskola, dahil ito daw, alin yung pagkilala kay Allah sa kanyang mga pangalan at katangian, ayon sa kanya na ito ang pinakamataas at pinakamahusay
perpekto sa lahat ng uri ng kaalaman patungkol sa siyensya o yung tinatawag natin na Bachelor of Science, no? Na ayon pa sa ibang mga nag-ulat, kung anya nais nating magkaroon ng masteral o magkaroon ng doctorate ang isang tao sa atin, no? Mas inam na dito tayo mag-masteral o mag-doctorate. Alin yung patungkol sa kaalaman na pagkilala kay Allah, pagkilala sa inyong Diyos, pagkilala sa inyong Panginoon at kanyang kaisahan. Sinabi nga ni Ibn Rajab, rahimahullah, na ang kahigitan ng kaalaman ay ang pagkakatuto nito. Hindi ibig sabihin na may kaalaman ako pero hindi ka naman natututo doon, no? Ayon kay Ibn Rajab, ang kahigitan, no? Al-ashraf al-ulum, no? Ang kahigitan daw ng kaalaman ay ang matuto ka sa kaalaman na pinag-aralan mo. At ang pinakamataas o mas higit na dapat matutunan ng isang Muslim ay ang tauhid o ang kaisahan ni Allah. At ayon pa kay Ibn Rajab na hindi magiging tama ang pagkatuto o pagkakatuto ng isang Muslim sa tauhid. No, alam natin lalo yung mga advance, nag-aral kayo ng tauhid. Ayon kay Ibn Rajab, hindi magiging tama ang pagkakatuto nyo sa tauhid maliban lamang na makilala nyo si Allah. At ang pagkilala ng isang Muslim kay Allah ay magiging tama maliban na lamang na kanyang natutunan ang mga magagandang pangalan ni Allah. No? Subhanallah. Sabi nga natin, obligado na matutunan ang magagandang pangalan ni Allah, no? Ito'y walang duda. Obligado siya, subhanallah. Kung yung mga ibang tao nga sa atin, lalo alam natin yung mga kasistera, no? Mahilig kayong, o yung iba sa inyo, o karamihan sa inyo, ay mas hilig nyong alamin ang personalidad, ang katauhan, ang history, no? Ng isang wayadubila artista o kaya mang-aawit wayadubila, no? Subhanallah. Pero alam nyo ba na mas obligado sa atin ang alin? Ang matutunan ang inyong Panginoon kung sino siya at kung ano yung magagandang pangalan ni Allah. Bakit siya obligado? Simple lang. Dahil sinabi ni Allah, sabi natin, ang pakialam natin sa Islam kung ano ang sinabi ni Allah at ano ang sinabi ng kanyang propeta. Qala Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidambik. No? Sinabi niya lang katastasan, alamin, katunayan na walang Diyos maliban kay Allah at humingi kayo ng kapatawaran mula sa inyong mga kasalanan. Sabi ng mga sister o kaya ng mga ibang nakikinig, madali pala alamin lang, no? Alamin lang, no? Ayon sa mga mufassirun, ayon sa tafsir na ito'y utos ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamin nyo. Maaring sabihin ng isa sa atin, karamihan o iba sa atin na kilala ko naman si Allah eh. Subhanallah, no? Tingnan natin yung ating mga sarili. Baka sinasabi natin, inaangkin natin, nakilala natin si Allah, pero may iba pa sa atin na naniniwala sa malas at swerte. Wayadu billah. Ito ba ang tamang pagkilala kay Allah? No? Subhanallah. Kaya dito, uulitin natin ang sinabi ni Ibn Rajab na ang pagkilala ng isang Muslim kay Allah ay magiging tama maliban na lamang na kanyang matutunan ang magagandang pangalan ni Allah. Subhanallah. No? Mamaya sabihin natin, uy, kaya ako minalas ganito o kaya ako napasama dahil dito, wayadu billah. Ito ay mga qaulun nas. Sinasabi ng tao na walang batayan sa Islam, na malayo sa katuruan ng Islam. Dahil ang lahat ng bagay ay tinakdanan ni Allah. No? Kaya sabi natin, no, bilang tanong, dyan sa screen nyo, saan ngayon natin kukunin ang kaalamang ito? No, yung pagkilala kay Allah, no, pagkakatuto, inshallah sa kanyang mga magandang pangalan, saan ba natin kukunin? Saan natin kukunin ang kaalamang ito? Ang pagkilala sa magandang pangalan ni Allah. Ayon po sa mga fuqaha, umaalam sa Islam. At ang kaalamang ito ay makakamtan lamang ng isang Muslim kung pag-aaralan ang Quran at Sunnah. Saan makukuha? Sa Quran at Sunnah. Saan natin nakuha? Sinabi ni Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Sinabi niya lang katastasan, ito anya ang aklat na walang pagdududa, gabay ng mga may takot kay Allah. Isa ka bang Muslim? Muslima? No? Muslima, babaeng anyo ng mananampalataya. Lalaking mananampalataya, Muslim. Babae, Muslima. Para di kayo malito, no? Nasabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ito ang aklat na walang pagdududa, gabay ng isang nag-aangkin na may takot kay Allah. Nasabi nga ni Ibn Abbas, dalikal kitab, no?
Nang sabihin daw ni Allah na dalikal kitab, ang kahulugan nito, yan yung aklat o ito yung aklat. Ano yung aklat na tinutukoy doon? Walang duda ang Quran. No, sabi niya, ang kahulugan ng kitab dito ay ang Quran. At sabi nga ni Ibn Mas'ud wa an Anas min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la rayba fihi, la syaka fihi. No? Sinabi ni Ibn Abbas, nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang aklat, ang Quran, walang pagdududa. No? Na ibig sabihin na ito ay galing kay Allah. Na ang kahulugan, ang isang Muslim, walang pagdududa dito. Ay ang tanong namin ni Ustad Adnan, sa mga nakikinig ngayon, meron bang Muslim o Muslima sa ating harapang ito na husto yung kanyang pag-iisip at tama ang kanyang kaalaman sa Islam na magsasabi na nagdududa siya sa Quran? Sasabihin natin na walang tunay na Muslim ang magsasabi na ang Quran ay hindi salita ni Allah. Billah, no? O kaya ang Quran ay hindi ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billah, no? Dahil ang Quran ang pangunahing pinagkukunan natin ng turo at katibayan. Di ba? Sinabi natin na ang relihiyon, ayon nga sa scholars ng Islam, qala Allah wa qala Rasul. Kung ano yung sinabi ni Allah at sinabi ng propeta. Ano ang katibayan sa atin sa Islam? Qala Allah wa qala Rasul. Ano yung sinabi ni Allah at sinabi ng propeta. Pangalawang bagay na pinagkukunan natin ng katibayan, binanggitan natin, walang iba kundi ang hadith, ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang muslima, dapat pakialam natin, yan ba'y sinabi ni Allah? Sinabi ba yan ng propeta? Dahil sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَالسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَهْدِيِّينَ وَعَضُوهُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kayo ay tumalima sa aking bahagdan, sa kanyang sunnah, at bahagdan ng pinunong matutuwid na nagabayan, Abu Bakr, Omar, Uthman at Ali. At kumapit kayo ng mahigpit dito. At nasa inyo ang kwentong bagay-bagay, katunayan na lahat ng imbento ay kaligawan. No? Sa salaysay po na ito, ating matututunan na inutusan tayo ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na tayo ay tumalima sa kanyang sunnah. Pagkatapos sa bahagdan ng mga khulafa ar-rashidun, pinunong nagabayan, no? Sabi natin, ba't kailangan natin? Kasi may mga bagay na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad SAW na sabihin natin na, halimbawa, na merong pangyayari sa ating panahon na hindi nangyari sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo inutusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tayo tumalima sa kanyang bahagdan at sa bahagdan ng nagabayang pinuno, tumma yulinahum. Pagkatapos ay yung sumunod sa kanila. No, sabi ng ibang mga scholar, ito ay talatal qurun o arba qurun o kamakal, ulama, na kung saan ito yung 3 siglo ng mga matutuwid na mga tagasunod ng Propeta Muhammad SAW ay kunan natin yung kanilang bahagdan. No, una na rito si Abu Bakr, Omar, Uthman at Ali. Dahil mayroong mga pangyayari sa panahon nila o sa panahon natin na hindi nangyari sa panahon ng Rasulullah SAW. Halimbawa, yung main issue na paggamit ng cellphone, haram ba o hindi? O pagsakay sa sasakyan, pagsakay sa MRT, pagsakay sa eroplano, wala naman to ng panahon ng Rasulullah SAW. Kaya ito'y matalino lamang na sundan natin ang mga matutuwid, no, na tagasunod ng Rasulullah SAW pagkatapos niya. No? Ang kahulugan, sabi natin, kukunin natin yung pagkakatuto sa pangalan ni Allah at pagkilala kay Allah mula mismo sa Quran, kung ano yung initbat, binigyan din ni Allah at nilinaw ni Allah. At pangalawa sa sunnah ng Propeta Muhammad SAW na naaayon kung paano ito inunawa, natutunan ng mga salafatus salih. Salafatus salih, ito yung matutuwid at reliyosong mga tao na nabuhay noong unang panahon. No, kasi hindi pwedeng maging salafatus salih ang taong buhay. Diba, sabihin nyo, si Sheikh Salih Al-Fawzan, hindi pa siya pwedeng salafatus salih kasi buhay pa siya. Ang salaf, ibig sabihin nagdaan. Sabihin nyo, mauna, no? Just to correct. Next slide po, Ustad. Yan. Sabi natin, tanong, lahat tayo nagdanais tayo na matuto. Ngayon, narinig natin, lahat tayo maaring nagdanais tayo na maging ligtas tayo sa parusa sa libingan. Kaya nais nating matutunan kung sino si Allah at ang kanyang mga magagandang pangalan. Ngunit merong masail o issue o tanong dito. No? Tanong,
lahat ba ng tao na nagnanais, no? O kaya naghanap o kumuha ng kaalamang ito ay tunay ngang natuto sa kaalamang ito? Ito ay masail. Issue to, tanong, no? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paliwanag mga scholar, faqad kala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridu billahi khairan yufakkahu fid din. Muttafaqun alayh. Sinabi daw ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sino man anya ang naisin o naisan ni Allah ng kabutihan sa kanya, pinapaunawa niya dito ang relihiyon. Subhanallah, no? Sabi nga ni Imam An-Nawawi at ganun din ni Imam Al-Bukhari rahimahumullah, dito mauunawaan natin sa hadith na ito, no? Na sino man ang naisan ni Allah ng kabutihan ay ipapaunawa niya sa taong ito ang relihiyon, ang din, ang Islam. Kaya ating matututunan na maraming mga tao ang nagsasabi na siya ay Muslim. Ngunit sila ay mangmang sa kanilang relihiyon. Matagal na anya akong nag-Muslim, matagal na akong Muslim. Ang tatay ko, imam, kapatid ko, graduate ng Madina, matagal na akong Muslim, no? Ako ay lahing Moro, subhanallah. Makikita natin, no? Pero bakit sila mangmang sa Islam? Hindi nila kilala yung kanilang Panginoon. At ang iba sa kanila ay nagsasabi na sila ay Muslim. At subhanallah, kung makikita natin, mas malala pa ang kanilang pagkilos, ang kanilang gawi, ang kanilang pag-uugali sa mga hindi Muslim. Wa'yadbillah. Dahil ito po ay tanda na sila ay inilayo ni Allah mula sa pagkatuto sa rilong ito. Kaya hilingin natin kay Allah na ipaunawa niya sa atin insyaAllah ang kaalamang ito at pakinabangin kami at kayo at tayo sa pag-aaral na ito. Allahumma amin. Next slide po, Ustad. Kaya tanong natin, ano bang kahalagahan na matutunan ng paniniwala kay Allah, no? Ang daming dapat pag-usapan, no? Ang daming trending na paksaing ngayon, ang seminar, kung ano man, wa'yadbillah, no? O kaya sabihin natin ang pagninegosyo, ang pagpapayaman, bakit natin kailangan pag-aralan ang paniniwala kay Allah o yung pagkilala kay Allah at sa kanyang magagandang pangalan? No? Ano bang kahalagahan nito? Bakit natin kailangan mag-aksaya ng oras, media ora sa pag-aaral na ito? Subhanallah, bakit kailangan mag-aksaya ng load? Wa'yadbillah. Sabi ng mga scholars ng Islam, kung tayo'y lilingon sa ating paligid, maraming mga bagay ang mag-iiwan ng katanungan sa ating kaisipan. Tumingin kayo sa inyong paligid, no? Mga katanungan na kailangan ng kasagutan. Halimbawa, no? Sabihin natin na, saan nga ba nagmula ang buhay at bakit tayo nilikha? Kasi ito, isa to sa mga tanong na ikinalalaglag maging ng mga Muslim, babae man o lalaki, sa kawalan ng paniniwala. No? Sasabihin nila, bakit kami pa dinatnan ng baha? Bakit pa kami ang dinatnan ng lindol? Bakit pa kami ang inabutan ng malas? Wa'yadbillah. No? Ito ang isa sa dahilan, bakit kailangan natin pag-aralan ang paniniwala kay Allah, kilalanin siya at ganun din ang kanyang magagandang pangalan. Ganun din sabi natin na may mga tanong tulad ng, bakit daw nagkakasakit yung mga tao? Bakit sila namamatay? Subhanallah, no? Ito ba anya ang hiwaga ng buhay? No? Mabuhay ka, ipanganak tapos mamatay? No? O kaya sabihin nila, sino bang lumalang ng mundo? Wa'yadbillah, tulad ng mga atheist, no? Atheismo. O sino doon lumalang ng mga bituin na kumikinang sa kadiliman ng gabi, na wala naman siyang baterya, no? Pero hindi nauubos ang kanyang liwanag. O kaya sabihin nila na sino daw ang lumalang ng kalawakan na animoy walang dulo at hangganan. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, wa ghairul amud. No? Nakakita kayo ng kisame na nakabitin sa taas, pero yun may tukod, pero yung langit wala. No? Subhanallah. Isa to sa mga inaalam ng mga scientifico, ng mga astrologer, ng astronomist, no? Ng NASA. Ganun din yung tanong na sinong lumalang ng dagat at mga ilog? No? Subhanallah, magpasa hanggang ngayon, sabi natin yung Bahrain, dalawang uri ng dagat, maalat at tabang, hindi naghahalo, mayroong barzak hati sa gitna. No? Sino bang lumalang nito? Subhanallah. O sinong lumalang ng mga burol at kabundukan? O sinong lumalang ng mga halaman at mga matatayag ng puno? Bakit merong maliit, merong malaki, may bansot, no? Subhanallah. At sinong lumalang ng mga insekto at iba't ibang uri ng mga hayop, iba-iba ang itsura, no? Iba-iba rin ang paraan ng kanilang pamumuhay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, khuliqu min ghairi shay'in hum khaliqun. At sinabi ni Allah ang kataas-taasan, sila ba nilalang na wala lamang dahilan? Isama niyo na yung sarili niyo, yung mga mahal niyo sa buhay. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ba'y nilalang na walang dahilan?
O tayo yung lumikha mismo sa ating mga sarili? As sabi ng mga mufassirun, nagpapaliwanag sa pasaheng ito, at ito ang isa sa mga simpleng dahilan bilang sagot natin kung bakit mahalaga at kailangan pag-aralan at tuklasin ang paniniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos, hindi peke. No? Kaya ito ang kahalagaan, bakit kailangan pag-aralan si Allah at ang kanyang magagandang pangalan. Next slide po, Ustad. Sabi natin, bakit kailangan pag-aralan ang paniniwala kay Allah? No? Sabi niyan, natutunan namin to sa mga basic knowledge o basic na pag-aaral, ganyan, no? Subhanallah, bakit natin kailangan pag-aralan? O bakit natin kailangan ulitin ang pag-aaral na ito dito sa ating upuan? Subhanallah. Sabi natin na dahil batid po natin, no? Subhanallah, naway gabayan sila ni Allah. Dahil batid natin na maraming mga tao sa ating paligid ang tumatanggi na may Diyos na ganap na buhay na nasa kaibabaw ng langit. Ang iba po sa kanila nagbubulag-bulagan kahit lantad ang ebidensya sa kanilang mga kapaligiran at maging sa kanilang mismong sarili na mayroong dakilang tagapaglikha. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa nga nila natutuklasan, maging ng scientifico at sensya. Bakit ang puso nyo'y tumitibok? Wala nang kayo bigyan ng buhay ni Allah? No? Hanggang ngayong matanda na kayo? Senior citizen na kayo, tumitibok pa rin yung puso nyo pero walang baterya. No? Subhanallah. Yan ang lantad na katibayan sa ating mga sarili. Ang iba naman sa kanila ay mali yung kinikilalang Diyos at Panginoon. Subhanallah, ang iba pa sa kanila ay mga malalapit sa ating puso, kamag-anak, magulang, kapatid, marahil asawa nyo, anak nyo, wiyadzubillah, no? Na kung saan mali yung kinikilala nilang Panginoon. At ito po ang dahilan bakit kailangan natin pag-aralan ang paniniwala kay Allah. Tanong nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, faqayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Sabi ni Allah ang katastasan, paano sila? Paano tayo? Paano kayo nagsiwalang paniniwala kay Allah? Samantalang noon, wala tayong buhay. No? Imagine niyo na tayong mistulang tubig na itinarak ng ating ama sa sinapupunan ng ating ina. Wala tayong buhay noon. No? Subhanallah. Pagkatapos tayo binuhay ni Allah, no? Nagkaroon tayo ng buhay. Nabuhay tayo sa mundo. Nagkaroon tayo ng pakiramdam. No? Pumili tayo ng ating mga kasama sa buhay. Subhanallah. Pagkatapos ay muli tayong papapanawin ni Allah. Pagkatapos bubuhayin na mag-uli tayo sa araw ng paghuhukom. Pagkatapos ay tayo magbabalik kay Allah. Kaya tanongin na Allah, bakit tayo walang paniniwala sa Kanya? Ito yung lantad na katibayan na mayroong Diyos na nasa ibabaw ng langit. Tunay po na may dahilan kung bakit nilikha ni Allah ang buhay na ito. At tayo ay bubuhayin muli ni Allah pagkatapos nating mamatay upang tayo ay tanungin patungkol dito. Bawat isa tayo tatanungin. No? O ano yung pinaggagawa nyo dito sa buhay sa mundo? Next slide po, Ustad. Ayon pa sa mga pantas ng Islam na ang paniniwala kay Allah ay meron daw 4 na bahagi. No? Sino man ang magtaglay nito ay may kasigurahan sa kanyang sarili na siya ay tunay nga naniniwala kay Allah. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, makilala nating Muslim. Naniniwala ka ba kay Allah? Mabilis sasabihin sa iyo, oo. Asyhadu an la ilaha illallah. Ang bilis, no? Pero ang sabi ng mga scholar, al-imanu billah tadamman 4 umur. Paman aman biha fahuwa mu'min haqqa. No? Sabi ng mga scholar, no? Ang paniniwala kay Allah, o inaangkin mo na ikaw naniniwala kay Allah, meron daw 4 na bagay, no, na dapat mong taglayin para masabi natin na ikaw nga'y tunay na naniniwala kay Allah. Una, ang binanggit doon ng ating mga scholar ay yung paniniwala sa pagiging ganap o kaya buhay ni Allah. No? Number 1, yung paniniwala sa pagiging ganap o buhay ni Allah. No? Na siya po ay buhay na walang hanggan at hindi kailanman namatay. Yan ba ang paniniwala mo kay Allah? Yan ba ang paniniwala mo sa iyong Diyos? No? Para masabi mo na ikay ngay naniniwala sa Kanya. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm. Sabi niya lang katastasan, si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang walang hanggang buhay. Hindi siya tinatamaan ng antok at hindi siya natutulog. Naayon nga sa tafsir ng Ibn Kathir, Al-Hayyul Qayyum. No? Na ang kahulugan daw nito, na si Allah mismo
ay hindi namatay at kailanman ay hindi mamamatay. Kung ito ang paniniwala ng isang Muslim o Muslima sa kanyang sarili patungkol sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon, ang number 1 point, tama ang paniniwala niya na ang kanyang Panginoon, na ang kanyang Diyos, na ang kanyang Allah ay hindi namatay at kailanman hindi mamamatay. Ito ang paniwala ng mga tao sa labas ng Islam, na mga musyrikon, ang Diyos daw ay namatay at muling nabuhay, wa iyadu billah. Dahil ito ay walang puwang sa Islam. Ang katuroang ito ay tinatawag na kufur, kawalan ng paniniwala. Next slide po, Ustad. Dahil sabi nga natin, ang mga tao sa labas ng Islam ay kung ano-anong kabulaanan, kasinungalingan ang kanilang ikinakabit patungkol sa kanilang wa'iyadu-billah, no? Kanilang Panginoon, no? Siya daw umano wa'iyadu-billah ay dahil daw for God so loved the world and he gave his only begotten son, whoever believes in him shall never be perished and have an everlasting life. Sabi mo ng mga tao, amen, hallelujah, wa'iyadu-billah, no? Na ang Diyos daw nila ay namatay, no? Subhanallah. Tandaan niyo ito ay gawaing kufur sa atin sa Islam. Si Allah ay hindi namatay at kailanman hindi mamamatay. Sabi nga na iba ng papalaw, kahit sa bangungot, si Allah hindi siya namatay. Next slide po, Ustad. At-taniya, sabi natin, no? At-taniya, al-imanu bi-rububiyatihi ta'ala. Pangalawa, para masabi natin na tama ang paniniwala ng isang ito kay Allah sa kanyang Panginoon, yung paniwalaan ang pagiging Rabb ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Yung paniniwala sa kanyang pagiging, iba, sinalin nito sa wikang Tagalog bilang Panginoon, no? Pagiging Panginoon ni Allah, no? Paliwanag natin, na siya ang nag-iisang Panginoon na wala siyang kaparis at sa kanya ay walang katulad. Kaya sa atin sa Islam, haram natatawag tayo ng ibang Panginoon, no? Tulad ng ginagawa ng mga tao sa labas ng Islam, Panginoong Jesus, wa'iyadu-billah. Ang tanging Rabb ay si Allah. Kaya tinatawag natin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siya lang, merong karapat-dapat, karapatan, katangian ng Rabb. No? Nasabi natin, ang rububiyya, ang Rabb, ito yung pagiging natatangi ni Allah sa kanyang mga gawain o pagkilos. Tulad ng pagkilala natin sa kanyang paglilikha o paglalang. At ganoon din yung kanyang paghahari o pagmamayari, Maliki Yawmiddin. At ganoon din sa kanyang pamamahala, yung pagiging mudabbir o pinuno. Sabi natin si Allah ang nangangalaga. Halimbawa sabihin natin ng pag-ikot ng lahat ng planeta, yung solar system. No? Subhanallah. Kung i-imagine ng mga tao ng Diyos na matay, edi magsasalpukan ang mga bulalakaw at ang mga bituin at ang mga planeta. Wa'iyadu-billah, no? Kaya tayo naniniwala sa pagiging Rabb, Panginoon ni Allah, sa kanyang pamamahala. At ito ay binanggit ni Allah sa Quran at Sunnah. No? Subhanallah. Sabi natin, ang isa sa mga katangian ni Allah yung kanyang paglikha o katangian na paglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tulad, halimbawa sabihin natin ng mga tao o karpintero, halimbawa, no? Na sila ay lilikha o mga karpintero lilikha gamit ang pako, ang lagare, ang kahoy, no, pandikit, no? Subhanallah. Bago sila lumikha at mag-e-exert sila ng effort. Samantalang si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay nais lumikha o nais gumawa ng bagay, sasabihin niya lamang, faqala lahu kun fayakun. Maging at naging. Nag-uutos lang si Allah sa salita. No? Ito ang pagiging Rabb ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kailanman pwedeng angkinin at maangkin na sino mang kanyang nilalang. Dahil si Allah ang tagapaglikha, ang bukod kay Allah ay nilikha. No? I hope nakukuha to lalo ng mga bago kasi kawa ito, no? Si Allah ang tagapaglikha, ang bukod kay Allah ay nilikha. No? Kaya sabi natin, hindi tayo tumatawag ng ibang Panginoon maliban kay Allah. Dahil si Allah lang ang tagapaglikha. Next slide po, Ustad. Yeah. So sabi natin, ang salitang Rabb, no? Ang salitang Rabb ay sinalin din sa wikang Tagalog bilang, sabi nga natin, Panginoon. Tumutukoy ito sa kakayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha ng bagay mula sa wala. No? Kasi sinasabi ng ibang mga tao na, sabihin natin si Ustad Adnan, Muhandis Kabir, no? Siya daw ay engineer kasi
nakapagpatayo sa disenyo ng tulay, no, o kaya nang sabihin na ng bahay o building, no, o kaya twin tower na tumumba, subhanallah. Sabihin natin na si Allah bilang tagapaglikha, bilang Rabb o bilang Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang nilikha niya ay walang simula, no? Sabi nga natin na isa sa mga magagandang pangalan, tatalakayin din natin, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag niya ang kanyang sarili bilang Badi'us Sama. No? Badi'us Sama. Si Allah ang nagpasimula ng langit. No? Subhanallah. Nagpasimula ng langit. Ibig sabihin, no, walang langit. No? Ginawa niya to at naging existing na siya. No? O into being. Subhanallah. Ito yung bagay na pagiging Panginoon o Rab ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwede kailanman taglayin ng kanyang nilikha. Next slide po, Ustad. Yan, no? Tulad ng halimbawa na nakita yung sa larawan, di ba? We can never compare Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang Rab sa kanyang nilikha. Dahil itong mga tao na ito, maging muhandes man siya, engineer, karpintero, alwage, etc., sila ay merong kagamitan. No? At meron silang ginagamit na materyales para lumikha ng anumang bagay na kanilang naisin. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalayo dito. No? Siya ay lumilikha mula sa wala, papunta sa isang bagay na may buhay o nabubuhay. Mashallah, tabarakallah. No? Next slide po, Ustad. Pangatlo, sabi natin na yung paniniwala sa kanyang divinidad. Yung tinatawag natin al-imanu bil-uluhiyatihi ta'ala. Na kailangan isang Muslim para masabi natin na tama at tiyak ang kanyang paniniwala kay Allah, dapat niyang paniwalaan ang divinidad ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Anong kahulugan? Na siya lamang ang iisang Diyos na walang kaparis, walang kahati, walang kahalili. No? Sabi natin, ang paniniwala sa kanyang divinidad ay pumapasok to, no, doon sa shahada na ginamit nyo o binanggit nyo bago kayo pumasok sa Islam. No? Ito ay kasing hulugan ng pagsasabi nyo ng La ilaha illallah. Dapat paniwalaan to. Hindi to merely as a magic word. Kailangan to paniwalaan. No? Nasabihin nyo, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Muslim na ako. O Muslima na ako. No? Nakapasok na ako sa Islam. Ito ay dapat paniwalaan. No? Kailangan ito ay nananahan sa puso, malinaw siya sa isip. Na paniwalaan nyo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang iisang Diyos na karapat dapat sambahin. No? Na kung saan ito'y tinatawag din sa wikang Arabe na Tauhid al-Uluhiyah. Tauhid al-Uluhiyah. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Sabi ni Allah ang katastasan, ang inyong Diyos ay iisang Diyos. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang mawain, ang mahabagin. Ito yung napakahalaga. Kawaid din to. Kasi may mga tao na sabihin niya na Diyos ko si Allah. No? Pero subhanallah, no? Papasok tayo dun sa meron pa silang ibang ginodiyos tulad ng kanilang mga asawa, ng kanilang kayamanan, salapi, ng kanilang kayabangan. No? Naging kabahagi ito ng kaparis, ng pagsamba kay Allah na tayo babagsak sa gawaing shirk. No? Kaya sinabi natin, La ilaha illallah. Paniwalaan to. Sa puso at isip. No? Kailangan malinaw to sa inyong isipan. Na mawala man ang lahat. No? Tumigil man ang pag-ihip ng hangin. Matuyo man ang dagat. No? Si Allah ay si Allah pa rin at siya pa rin ang ating sasambahin. Kasi meron sa atin na wala ng trabaho, na wala ng Diyos. Iniwanan ng kanyang irog, tumigil na rin ang takbo ng buhay. No? Kailangan ito mananatili. La ilaha illallah. No, I hope malinaw to, no? Next slide, Stat. Next slide po. Ayan. Sabi natin, anumang bagay, hindi po, doon sa may tao may krus, balik. Konti. Ayan. Sabi natin, anumang bagay ang itambal natin sa pagsamba kay Allah, maging ito man ay tao, engkanto, hayop, bato, kahoy o anumang bagay, maging salapi man, no? Buhay man ito o walang buhay, ang divinidad nito ay huwad. No? Sabi natin, subhanallah, ito'y pagkakaingatan yung mga kapatid kasi ito'y gumagapang sa inyong puso, mapabago man ng luma, na hindi nyo napapansin. No? Kasi ang pagmamahal, pwede siya maging shirk, ang pagpapahalaga ng sobra ay maaaring maging shirk,
ang pagrespeto ng sobra-sobra ay maaring maging shirk. Kaya ano man ang itambal natin kay Allah, maging kahoy, bato, engkanto, tao, no? Sama nyo ang mga salapi nyo, kayamanan nyo, abilidad nyo, kagalingan nyo sa inyong trabaho, ito ay maaaring maging huwad kung ito ay itambal sa pagsamba kay Allah. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min duni wa huwa batil wa inna Allah huwal aliyyul kabir." Sabi ni Allah ang katastasan, dahil si Allah ang totoo at sino man ang kanilang tinatawagan maliban na sila ay huwad. Kaya anybody, anything, anyone na tinatawagan nila maliban kay Allah, ito ay huwad. No? Kaya dapat nyo tandaan. Okay? Bilang mga namutawi, sumaksi, yung iba nagtaas pa ng daliri, la ilaha illallah. No? Tandaan nyo na walang ibang Diyos maliban kay Allah. At iba na tinatawag nilang Diyos, lahat ito ay huwad. No? I hope malinaw to sa inyo. No? Next slide, Postad. Yan. Pang-apat, sabi natin, at ito inshallah ang huli, putulin natin bago tayo pumasok sa question and answer, bidnillah, no? Yung al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, at inshallah dito gugulong ang ating 6 to 8 months na talakayan, no? Pang-apat, yung paniniwala sa kanyang mga pangalan at katangian. Dapat ang isang Muslim, no, nagshahada. Sabi niya, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, no? Dapat mo rin paniwalaan na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay merong magagandang pangalan at katangian, no? Bilang patiuna, sabi nga natin, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, ito ay sabi natin mustakto, nakakabit to sa kanyang af'al, kanyang katangian. At hindi lahat ng katangian ni Allah ay nakakabit sa kanyang pangalan. Papaliwanag to later natin, no, by detail, no? Dapat natin paniwalaan bilang Muslim. Pang-apat, kung tayo tunay ngang naniniwala kay Allah, na dapat natin paniwalaan na si Allah ay merong pangalan, magagandang pangalan at kanyang katangian. Na siya namang binigyan diin, binanggit ni Allah sa Quran at kinumpirma ng kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ahadi. Wa qala Allah Ta'ala, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Sinabi niya ng katastasan, at kay Allah ang mga pangalan at mga katangian. Kaya manalangin kayo, magdua kayo na gamit ang mga ito. Kaya sabi natin, ang bersikulo na ating narinig ay nagtuturo sa atin na maaari nating gamitin ang ibang magagandang pangalan ni Allah sa ating pagtawag o paghiling sa Kanya. No? Yun nga lang, kailangan tama ang ating pagtawag. No? Halimbawa sabihin natin, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, at iba pang mga pangalan na binanggit ni Allah sa Quran. No? Ibig sabihin, kung manawagan man tayo na Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, isa pa rin ang ating tinatawagan si Allah. Kasi ito ay kabahagi ng kanyang magagandang pangalan. No? Subhanallah. Dahil ang ibang mga tao, sabi natin, ang ibang mga tao, tumatawag sila kay Allah na gamit ang pangalan na hindi naman, sabi natin, na binanggit ni Allah sa Quran. At hindi naman binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last slide, Stad. Yan, no? Sabi nga natin, yung kanilang ipinapangalan sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ito'y aral sa atin, lalo sa mga bago, na lalo yung mga bagong yakap sa Islam, na tantanan natin, tigilan natin, no? Stop. Yung pagtawag natin sa ibang mga pangalan na ginagamit natin sa pagtawag kay Allah na hindi naman nabanggit sa Quran at hindi naman binanggit ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga tao sa labas ng Islam, no, pinangalanan nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, no, Diyos-Diyosan. Kaya tinawag natin Diyos-Diyosan kasi ang ibang Diyos maliban kay Allah ay huwad, no? Na wala naman silang titulo o wala naman silang karapatan na dapat sambahin. Tulad ni Buddha, ni Krishna, ni Baphomet, ni Jesus, na anak ni Maria, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Subhanallah, no? Ito yung mga pangalan na tantanan, tigilan, no? Dahil ito yung mga bagay na hindi naman binanggit ni Allah sa Quran at hindi naman binanggit o pinaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang binanggit ni Allah patungkol dito? Sabi natin, qala Allah Ta'ala, "In hiya asma samaitumuha wa antum abaikum." Sabi nila ang katastasan, sila lamang ay mga pangalan na inimbento ninyo at inyong mga ninuno. Mga pangalan to, hindi naman to binanggit ni Allah.
At hindi naman ito ipinaliwanag ng mga propeta na una pa sa kanya. Subhanallah. Meron bang propeta noon na binanggit na ang Diyos nila ay si Jesus? Uyad billah. No? Sabi nga ni Allah kay Propeta Musa, innani anallah. O Moises, ako si Allah. No? Hindi sinabi na ako si Jesus. Uyad billah. Kaya iwasan ang pagtawag sa mga pangalan na hindi binanggit ni Allah. Pati una, sasabihin natin, iwasan ang pagtawag kay Allah na hindi naman binanggit ni Allah sa Quran at hindi naman binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Inshallah, patuloy natin panandalian dito at ibalik natin ang mikropono kay Ustad Adnan. Jazakumullahu khaira ya Sheikhana, Ustad Adnan. At sa inyo puli ang Bismillahirrahmanirrahim. Ustad, si Sister Imana siguro ang hawak ng mikropono kasi siya ang may control sa kung mayroon pong gusto Apo. magtanong, siya sis. sabi na kasi po ang- ni sabi ko kasi ni okay, Mr. Rahman, medyo- upo daw siya. ha? Hindi, okay lang. Yung mga although very short na lang yung time natin for question and answer, mga sisters, kung meron kayong mga katanungan related dun sa topic ni Ustad Ricardo, pwede na kayo magtanong or kung later on may naisip kayong itanong, then inshallah pwede niyong ilagay i-direct niyo ang mga questions sa akin or sa GC sa group chat ninyo. Yes, Mylene? Meron tayong question from, pwede mong yes, okay. Mylene? Sister Mylene? Marlene, paki-unmute Yes. po yung mic. Naka-unmute na siya. Sige po, sis. Minute niyo ulit. Okay. Mylene, pwede mo siyang i-unmute from you sa iyo. Yeah. Go ahead, Mylene. O Maria Fe, pwede mong i-open yung mic mo. Tignan natin kung makakaano ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abla, ay kinakabahan ako. Baka itong tanong ko baka maka-offend po sa kahit kanino. Humingi na lang po ako ng pasensya. Kasi curious po ako. Di ba binabanggit po, si Allah lamang ang dapat sambahin at ang pagsamba sa iba ay huwad. Di ba po sa ang tanong ko lang po kasi nasa isip ko lang po talaga. Di ba po sa bilang Kristiyano dati, nakalagay po doon, kaya naging Diyos ng mga Kristiyano si Jesus dahil siya lamang namatay po siya at nabuhay, di ba po? Gusto ko lamang po malaman kung sa Quran po, kasi bago pa lang po ako nagbabasa ng Quran, di ba po si Jesus ay isang propeta lamang. Namatay din po ba siya at nabuhay ulit sa Quran? Ustadan, Okay. gusto mong panimalan? Yeah, Napakaganda Ustad? ng tanong. Yes, gusto ko lang Ikaw po na, malaman. Ustad Ismail, ikaw na po at Okay. kadra sa iyo lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapos susunod po yung tanong ulit. Bismillahirrahmanirrahim. So yun ang question ng sister. Napakagandang tanong to lalo sa mga balik Islam o mga yumakap sa Islam, no? Kasi sinasabi nila na kaya nila tinatangkilik, itinataas, ta'dim ang tawag nito sa Islam, no? Masanay kayo sa mga term kasi gagamitin na natin ito onwards, no? Yung ta'dim o paggalang, pagrespeto ng sobra. Ta'dim nila kay Hesukristo dahil umano siya daw ay napako sa krus at namatay para sa kanilang kasalanan. No, yun ang sabi ni sister, di ba? Kaya ang tanong natin, sinong may sabi? Di ba? Sinong may sabi? Ang tanong, inangkim ba ni Jesus na siya ay mamamatay para sa kanilang kasalanan at sila'y tutubusin sa kanilang mga pagkakasala na ginawa nilang kalaswaan, sorry to say the word, kababuyan, kasalanan? Kasi sabi nila, no? Ito ay according to Paul. Kasi ang Christianity based on the belief of Paul. Tatanungin mo Paul, no? Yun naman kasi. Kasi ayon sa kanya, the greater the sin, the greater the redemption. Paano natin unawain to? Yung mga nagnakaw ng mansanas, ang kaligtasan nila at pagtubos ng kasalanan ay pareho sa mga nang-rape ng bata. O kaya sabihin natin, palalain natin, sa mga pumatay ng maraming tao tulad ni Hitler.
The greater the sin, the greater the redemption. Kaya kung ang kasalanan mo lang ay nagnakaw ka ng mansanas, tapos si Hitler ay pumatay ng napakaraming tao, inosenteng tao, at yung kapitbahay mo nang rape ng kanyang apo, ibig sabihin yung kanilang pagtubos ay pare-pareho lang. Ang tanong, sinong nagsabi noon? Si Pablo po. Ngayon, inangkin ba ni Jesus na siya ay maipapako sa krus para tubusin ang kanilang kasalanan? It's a quite comparative. Pagtiisan nyo, medyo paliwanag natin ng konti. Alam natin maging sa kasaysayan nyo o nila, hindi nyo, kasi ang atin Quran na, no? Sa kasaysayan kasi nila, alam natin na a night bago hulihin si Jesus, no, ng mga praile, no, ng mga Hudyo. Sabi natin nagtago siya, di ba? Ito sa version to ng Sangka-Christian niya, pinapanood niya ng Passion of Christ, no? Stories of the Bible. Sabi doon nagtago siya. Saan siya nagtago? Sa garden ng Gethsemane. Di ba? Sabi doon, pinalagyan niya ng barikada yung kanyang mga apostoles. Sabi niya, mangagsipuyat kayo. Sabi niya yan, no? Yan, from his word. Ibig sabihin, magtahajud kayo. Yun yung term sa atin sa Muslim, no? Naglagay siya ng 2 barikada. Ibig sabihin, pag nakapasok, may harang. Pangalawa, meron pa rin harang, no? Ibig sabihin, meron magmamatsyag, magtatanaw, magbabantay. Kaso subhanallah, nang tumayo siya, nakita niya, lahat mga tulog. Ito ang tinatalakay sa atin sa Islam, nakahigitan ng sahaba, tagasunod ng Propeta Muhammad SAW, mula sa mga tagasunod ni Jesus. Pwede billah, no? Ng mga hawari yun. Anong pagkakaiba? No? Sabi natin, itong mga apostol na to, nagtutulog-tulog. So ngayon nangamba si Jesus. Sabi niya, siya'y pumunta doon sa likod ng kahoy, at doon sa may bato, at siya'y umatras ng kaunti at nagpatira pa, sinubsob ang kanyang mukha sa lupa. Take note, sister, no? Sabi doon, nagsujud siya. Sabi natin, whoever among the people na is claiming that he was a Christian, ang question natin, is he or she praying the way Jesus Christ is praying o prayed? Napapatira pa siya sa lupa tulad ng ginawa ni Jesus? Kasi nanalangin po siya ng gabi bago siya hulihin ng mga Hudyo. Ano ang panalangin niya? Remove this cup of death upon me. Sabi niya, alisin mo yung tasa ng kamatayan. Pagpapatunay na ayaw ni Jesus na mamatay at kaya siya nagtatago. No? Nagtatago siya kasi ayaw niya mamatay. Sabi nga natin sa pag-aaral natin sa bagay na ito, sasabihin natin na mas magiting pa si Jose Rizal doon sa Jesus na pinoportray ng mga sangkakristiyanuhan. O yung pinoportray nila sa Biblia. Bakit? Si Jesus nagtatago eh. Si Jesus tago siya, ayaw niya mamatay. Nagpabantay pa siya sa kanyang mga apostoles. Samantalang si Jose Rizal, nang siya'y dakpin, at sabi nga sa history, 27 na syudad lamang ang nag-agree na siya ay national hero. No, dapat sila Lapu-Lapu eh. Anyhow, history yan. Sabi natin, nang siya'y damputin, siya ay dinala sa luneta o yung tinatawag natin na lumang bayan o bagong bayan. Tinalian siya. Nagpatanggal siya ng takip sa mata. Gusto niyang harapin ang mga praile na siya'y babaralin. Bilang tanda na siya'y matapang at handang harapin ang pagkamatay para sa bayan. Na siya namang simbolo na kinakanta nila sa kanilang bayang magiliw na ang mamatay ng dahil sa iyo. Sabi, mas matapang si Jesus mas matapang si Jose Rizal kaysa kay Jesus. Dahil hindi siya takot mamatay para sa bayan. Ito, kukunin ka ng Diyos para ikay mamatay sa kasalanan ng lahat ng sangkatauhan ayaw mo. Nagtatago ka. So sabihin natin, namatay sa kasalanan, sino may sabi? Sinong may gusto? That's a question, big question yan. Dahil magpasa hanggang ngayon, alam natin na nagtatago si Jesus at ating pahuli. Okay? So ngayon sasabihin natin, bakit sa Quran? Sa Quran, naniniwala tayo na si Jesus po ay hindi namatay. Yan naman ang turo ni Allah sa Suratul Nisa, chapter 4, verse 157. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapatunay, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلُبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Allah, hindi siya napatay at hindi siya nabayubay sa krus. Tanging akala lamang ang kanila, subhanallah, dakilang propeta, magiting na sugo mo. Halimbawa, sabi natin, Diyos, sinugo si Jesus para sa sangkatauhan. Tapos pababayaan mong maipako sa krus, batok-batukan, lagyan ng korona ng tinik, tapos ibitin sa krus. Hindi pa natin alam kung paano dumikit yung lampin na yun sa kanyang bewang na hindi pa naman uso ang partible at pampers noon. Ibinitin siya doon, kahiya-hiya. Ikaw na Diyos na sinugong mo yung isa sa pinakadakilang tao, hahayaan mo mapahiya? Hindi. Sabi natin sa Quran, sinabi ni Allah, bilang pagbibigay diin, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Hindi siya napatay at di siya nabayubay sa krus. Tanging akala lamang ang sumakanila. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Imran, يَرْفَعَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus, niligtas sa ganung kahihiyan. Kaya ang tanong natin, ano ang estado ni Jesus? Tulog.
Tulog siya, opo. Mula noon nang inangat siya ni Allah hanggang ngayon, tulog. Sasabihin niyo, imposible pa yun? Meron nga sleeping prince ngayon di ba? 25 years na hanggang ngayon tulog pa rin. Si Allah pa kaya, imposible para sa kanya na patulugin si Jesus mula noon hanggang ngayon? Subhanallah. No? Subhanallah, ang babaw ng pagkakakilala niyo sa Diyos. Kung hindi paniwalaan, ang bagay na ito, so hindi siya namatay. Siya po ay nasa taas tulog. At ito ang isa sa pinaniniwalaan natin, nakabahagi ng ating akida, tiyak na pinaniniwalaan na si Jesus ay babalik sa takda ng panahon. Bakit? Para patunayan sa kanila na hindi siya namatay. Okay? Subhanallah. I hope nasagot natin yung tanong ni sister. No? Medyo napahaba. Maiksi pa nga yun. Thank you so much. Thank you so much. Nandiyan pa ba si Mylene? Mylene? Nandiyan pa ba si Mylene? Sister Mylene? Anyway, kung wala na kayong mga katanungan, meron ba kayong nakahandang mga handouts for them or wala para malinawan siya? Opo, yung tulad nung hiniling namin sa inyo, yung humble request namin ng Ustad Adnan, yung pong parang chat group sa WhatsApp, kung everybody o everyone nasa WhatsApp, maglagay tayo ng chat group, no? Tapos doon natin ipadala yung ating mga tanong kung may tanong kayo, tapos doon ko ipapadala yung assignment, yung questionnaire ng assignment o kaya ng quiz. At doon ko i-attach yung every note o bullet points ng ating tinalakay halimbawa ngayon, no? I hope kasi doon tayo mag-update. Tapos yung pag-answer nyo ng assignment, inshallah, so too early kung magbigay tayo ngayon, ay through Google Form, no? Inshallah. Okay? Opo. Yun lang ang request namin ni Ustad Adnan po, Sister Ina. Kay Sister Sarah Jones, baka magawa niya ng paraan. Inshallah. Inshallah, titingnan namin. Okay. Yes, Inshallah po, Melanie? Ustad. Yes, Melanie, may question ka pa ba? Or, sana yun? Sana napunta? Melanie. Okay, Huwag kayo mahiya magtanong ha. Ito ay isang uri ng pagdaragdag ng inyong kaalaman at maaari makapagpatibay ng inyong iman sa mga bagay na matutunan sa Allah. Sabi nga ng mga scholar, yung pagiging mahiyain sa pagtanong patungkol sa kaalaman ay isang uri ng riya o pakitang tao. Bakit? Nahiya kayo sa tao No? Bila. Kapag ingatan. Pagdating sa huwag kayo mahiya. Okay? Nari pagkakatuto at pagkapatibay ng inyong iman, inshallah. okay, Ustaz, medyo kasi late na tayo. Assalamualaikum po. Yeah, sino na yun? Salam tula. Itatanong ko lang po, kung si Jesus po pala, yung po ba sabi nila si Jesus ay babalik po sa takdang panahon, ay totoo po pala rin na siya ay babalik po pala siya, na hindi po siya namatay. Opo, ano pong tanong niyo po doon? Ano pa ang question? Yung pang tanong ko po, na katunayan po pala na si Jesus ay babalik po sa takdang panahon. Totoo po pala yung nasa Bible din po. Ang turo po sa atin sa Islam, kasi po ang turo sa Biblia na inaangkin nilang banal ay si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ang narration kasi ni Paul, again, ang belief ng Christianity is based on Paul, no? Kasi originally sa Bible, bawal kumain ng baboy, tapos later on, sinabi niya, pwede nang kumain ng baboy. Pero originally, bawal talagang kumain ng baboy. Okay? Sabi sa Biblia, kaya siya babalik kasi yung redemption daw. Again, according to Paul to, hindi to words ni Jesus, no? O ni Jesus o ni Jesus, no? Hindi to words ni Jesus, Jesus o ni Jesucristo. Sabi ni Paul, babalik daw siya for redemption. Sa Islam tinuturo, isa to sa mga tanda bago dumating ang pagkagunaw ng mundo. Babalik si Jesus. Kasi meron siyang obligasyon, no, na inaatang sa kanya ni Allah sa kanyang pagbabalik. Una, para patunayan sa mga Hudyo na hindi siya napatay. Pangalawa, no, babaliin ni Jesus ang krus na siya naman sinasamba ng mga sangkakristyanuhan. Papatayin niya ang mga baboy, no? At papatayin niya ang Masihid Dajjal o Antikristo sa kanyang pagbabalik. Okay? Sabi natin, pagbalik niya, siya'y makakapag-asawa, mamamatay, babalutan at idadasalan siya ng mga Muslim. No, medyo mahaba po itong paksain na to. Isang seminar to na ginawa namin ni Ustad na kaya hindi siya makatarungan kung talakayin natin na maiksing Inshallah. Opo, sis. Inshallah po. Opo. Okay, Maraming salamat po. Lang naman, sister. Also,
Ustads, may malis pero medyo extended na tayo sa time natin. So, pwede na tayo mag-close. And kung may mga questions pa kayo, inshallah, i-forward nyo muna sa akin. And while we are deciding, kung dinidecide pa namin kung paano mag-create ng GC ba or okay na yung para sa lahat, what is existing na para sa advanced at saka sa beginners. We will see. Okay? Inshallah. Jazakallah khair ya Ustaz Ismail Aicardo and Ustaz Adnan Regina, Hegina, Jazakumullah khairan and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa dadaan, pakisara na po. Yeah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,